Ayan, ito na po, mga kababayan. Ayan, Ma'am Berlincita, hello po. Ito yung una nating pag-uusapan, mga kababayan, na kung saan patungkol nga dito sa isang hiniis mlanger na ngungo, na kung saan kumakalat kasi ngayon, mga kamamayan, itong kanyang luma daw ito na picture ng tinahan niya na may beef siap. Yung beef siap na to ay napasara kasi hindi daw nagbayad ng tax. Ngayon, mga kababayan, ikinontent po ito ni Mima. Kilala nyo naman si Mima Alicia. Ito naman kasing si Mima, no? Hindi kasi inihisip na umiiyak ang kanyang hungo. Kapag nakarinig yan na ginagaya siya hungunin. Oo. So ngayon, mga kamamayan, ay kinontent ni Mima na nakita kasi kumakalat kasi sa social media itong picture ng tinahan niya na Mipsiap na hindi ka nabayaran ang tax kasi tax evader ayun na pasara ng City Hall itong kanyang Mipsiap. So ngayon, mga kababayan, nasaktan ang asawa nito ni Sir Nyak. Nasaktan. Kaya ngayon, mga kababayan, mula nung ihinontent ito ni Mima, sinabihan at sumagot nga itong asawa ni Sir Nyak na okay lang yan, kahit napasara ang aming hinahan, lumipat lang naman kami. Kasi ang hindi nagbayad ng tax, yung may-ari ng inupahan namin. Ha? May ganun ba? Ikaw nagtitinda tapos yung may-ari ng inupahan mong tindahan ang magbayad ng tax? Aba, kakaiba po yun. So ngayon, mga kababayan, ito po yung sagot. Simula nung ikinontent, mga kababayan, ng awag dito, ni Mima Alicia, itong si Sir Nyak na isang tax emitter, Mamarites Sorbas, hello po. Magningay-ningay na naman ako nito, hangin na tiyan ko. Ayan, sabi ni Ma'am Emily. So, ito po, mga kababayan, sumagot po ang asawa ni Sir Nyak. Ayan, ayan. Nakita niyo po niyan, asawa ni Sir Nyak, mga kababayan. Sa mga hindi po nakakaalam, ito si Sir Nyak, ang lakas mo ito manglahit. Pare, mga artista, mga baklang artista, ang lakas niya laitin. Sa bagay, may karapatan man siya manglait kasi kalait-lait, mampos siya. So ngayon, mga kababayan, ito po kasi ang kadahilanan, no? Bago natin puntahan yung asawa ni Sir Nyak na sinagot itong si Mima, ay puntahan muna natin itong post. Ito po yung tindahan, mga kababayan. Ayan po tindahan niya na Flaba Mipsniap. Flaba Mipsniap na close po yan. Ayan. Uy, maraming salamat po, Ma'am Flor Delis Yong, sa yung 100 Hong Kong dollar super sticker. Thank you so much. So ngayon, ito po, mga kababayan, ang nangyari. So basahin po natin yung post na yan kung bakit nga ba napasara. Paalala lang po, mga kababayan, wag po kayong tumawa kasi baka po kabagin kayo. Ito po, pasensya po, mga kababayan, kasi itong post po ito, ngungo po ang sulat. Ngungo. Kaya basahin ko po, ngungo version. Ito po, mga kababayan. Nakalagay po nito, mga kababayan, sa naturang nawala. Sana ba yun? Bakit si UC Clear ang lumabas? Ito po kasi, mga kababayan. Ayan po siya. Ayan. Umiiyak po siya kasi napasara po ang kanyang hinahan. Kaya po siya umiiyak. At dahil po yan, mga kababayan, ito po yung post. Tanggalin ko muna yung sound. Ito. Masahin ko lang po yung post nito sa naturang Mipsiap ni Sir Nyak na napasara kasi hindi daw nagbayad ng tax. So, basahin ko lang po. Mipsiap ng VVS vlogger na si Sir Nyak sa Imus, Cavite, ipinasara dahil sa violation ng Municipal Ordinance for False Advertising. Sabi ng kaibigan nating taga-Imos, ipinasara daw yung beef shop niya due to false advertisings. Di mo niya
sa demo niya, pag humihipak siya, pagbuga, hugis puso. Pero sa iba, hugis pilog. In violations of RA 7394, hindi niya nilinaw na dapat bingot lahat ang bibili para hugis puso ang usok. Mga kababayan, hindi naman pala talaga tax evader ito. Nagkakamali si Mima. Ma'am Lady Dior, hello po. Hindi siya tax evader. Bayad siya ng tax. Mima, mali yung pag-interpret mo. Ito pala ang rason. Kaya daw po ito ipinasara kasi sa violation, ipinasara dahil sa violation ng Municipal Ordinance for False Advertising. So, mali daw ang advertisement. Sabi ng kaibigan nating taga-Himos, ipinasara daw yung vape shop niya dahil sa false advertising. Sa demo niya kasi, kapag humigop ka, pag buga mo, heart daw ang hugis. Pero kadalasan daw sa bumili, hindi naman hugis heart ang buga, bilog. Kaya na-violate po ito ng RA 7394. Hindi niya nilinaw na dapat bingot lahat ang bibili para hugis puso ang pagbuga. Doon kasi sa kanyang promotion sa vape shop niya, ay lahat daw ng bibili, kapag higop mong pagbuga, hugis heart. Lahat daw ng bumili doon, kada higop, naubos na lang yung filter, pinalitan na 3 palit na sa filter, pagbuga, bilog pa rin ang lumalabas. Kasi ganito po yan, higop ka. Pagbuga mo, bilog ang lalabas kasi bilog ang bunganga eh. Hindi kasi niya sinabi na ang dapat lang daw bumili doon ay bingot para pagbuga mong ganun, heart ang lalabas. Kaya may hiwa dito dalawa. Heart ang lalabas. Kaya pinasara dahil sa violation na mali ang advertisement. Kaya naman pala. Dapat mingot ang mimili. Mali ang advertisement. Kasi ang kanyang sinabi, kapag bumili kayo ng aking map na Huaba, ay pagbuga mo, heart ang lalabas. Ang problema ng mga bumili doon, kada buga nila na naubos na, nagkanikutin, nagkakanser na sa leeg, nagkaroon na ng tawag doon, pigsa sa banhok at saka kuliti sa leeg, bilog pa rin ang lumalabas pagbuga. Yung pala, ang sinabi niya kasi kapag bumili ka, heart, hugis heart ang usok. Kaya hindi naman pala niya sinabi dapat bingot ang bibili para heart ang lalabas. Yan naman pala diba? Huwag ka ng manyanket. Huwag ka naman manyanket, sabi ni Ma'am Alma Alcaraz. Kaya naman pala. Kaya pinasara daw ito. Kasi ang sabi niya, kapag bumili ka, hugis heart ang lalabas na usok. Ang dami daw bumili, bilog naman ang lumabas. Ngarat mo malamas. Ano daw? Ngarat mo malamas. Ano yun? Ngarat mo malamas, Ma'am Almalay ko. Ano yan? Ngarat mo malamas. Ano yun? Hindi ko rin maintindihan. Ang hirap pala talaga magingungo. Ma'am Almalay ko, ano yan? Ngarat mo malamas. Anyari? Bakit ganon? Ngarat mo malamas. Ang hirap maging ngugo. Hindi ko rin maintindihan. Putragis na yun. Diba? Kaya si Mima, galit na galit ang asawa. Ma'am Cirila Andres, ayan, maayong hamii. Panggabaan taani. Naku, Diyos mio,
Nahimuot. Ngungo. Makaintindi. Ngungo lang daw ang makaintindi. Oo. So, eto mga kababayan, sumagot ang asawa ni Sir Nyak. Sabi ng asawa ni Sir Nyak, ganito po. Sumagot kay Mima. Kasi sabi ni Mima, tax evader daw itong si Sir Nyak. Ito po, si Rinche Gamay Balikod. Ayan po, sumagot. Sabi, hoy, tang ina muhin. Palibhasa bayaran ka ni Mimi Imhangag at ni Martin Romualdez. Kaya ka nagpakalat ng fake news. Year 2024 pa kami nagsara. Diyan na nagrent na din ng bago diyan. Lumipat lang din kami ng pwesto. Tangahe. Makikita mo naman kung anong year ng close. Ang buong establishment kasi ang mismong may-ari hindi nagbabayad. Hindi ang mga nagbi-business ang may problema niyan. Mismo ang may-ari. Fax na ay sa imong nawong na bayaran. Alicia Kumen. Defend your thief, President. You're worse than a thief. You're using the people's money para makapag-travel ka. Jam Magno the second yarn. Sabi ng asawa ni Jack. Alam nyo, sa totoo lang. Ako, sa totoo lang mga kababayan, meron kasabihan naman tayo. Kung ayaw mong ikaw ang punain, huwag kang mamuna sa iba. Kung alam nyo lang kung gaano din po ka manglait itong ngungo na to. Diyos ko naman mga kababayan. Oo. Sino bang hindi nakakilala? Ngungo na nga, laitero pa. Diba? Kaya nga hindi binigyan ng Panginoon na magandang hitsura at magandang nguso Diba? Kasi bakit? Ang lakas nito manglait. Sa totoo lang, ang lakas mamuna, ang lakas manglait. Kaya tignan mo, binigyan siya ng Panginoon ng ganyan. Deserve niya yan. Kaya ang sabi nga ng nurse, intindihin na lang. Bakit? Syempre, ngungo na nga may rason naman siya at may karapatan naman siya manglait. Kasi pangit siya, ngungo Kaya, Ma'am Susan Vergara, hello po. Diba? Alam mo sa sarili mo nangungo ka, huwag kang manglait, huwag kang mangialam sa buhay ng iba. Kasi kapag ikaw mabalikan, talagang masakit. Diyos ko, ang dami-daming nilalait niyan. Diyos ko, kahit si PBBM, kahit mga pari. Diba? Oo. Kaya sa totoo lang, sa side ni Sir Nyak, huwag siyang magalit. Diba? Kasi pag siya ang nanglait, sobra. Kaya ngayon, mga kababayan, na ngungo lahat na noon sa live mo. Mahilig mag-fake news. Ma'am Lily Tonini, sobra din yan. Diba? Kaya sa totoo lang, kung mabalikan siya, huwag siyang magalit. Diba? Huwag siyang magalit. Kasi, Diyos ko, grabe. Ako nga niyan, nung pinost ako ni Baklang Tiyo, sabi nga, what is that gay? Gumaganon pa siya. Sino yan? Diyos mio, Marimar. Alam mo, sa totoo lang, dapat kasi pag mga ganyang, may mga kapansanan, wag na sumali sa mga ganyan. Kasi bakit? Kasi pagdating kasi sa huli, imbis na siya yung mali, ikaw na mismong nilait niya ang magiging mali. Sa totoo lang, mga kababayan, kapag mga ganyan kasi, may mga kapansanan, pwede ka naman mag-vlog, hindi ka naman pinagbawalan, pero dapat yung vlog mo ay nauuyon sa sitwasyon mo. Ang hirap lang kasi mga content niya puro panlalait puro pangingialam. So, kung mabalikan siya at siya ang malait, hindi na kasalanan yan. Kasi bakit? Dapat kung ngungo ka, may diferensya ka, may kapansanan ka, mag-content ka yung naka-base at may connection sa pagiging ikaw. Diba? Kasi mahirap yung ganun Kapag ikaw manglait, tapos pag namalikan ka, yung nagbalik sa'yo, ang mali. Ikaw naman yung nauna. Diba? Ang lakas-lakas mong pumuna sa mga korap na politician, hindi nagbabayan ng tax. Tapos, ang lakas ng loob magsabi, fax namin yan. Pero siya hindi naman pala bayad ng fax. Diba? Kita mo yan? Ang lakas ng loob mong sumigaw-sigaw dyan. Tax namin, ninakaw ni Marcos. Tax namin, ninakaw ni Romualdez. Tapos ending siya, hindi pala bayad ng fax. Diba? So, ganun yun. Kaya sa totoo lang, kapag ka sa side ni Sir Nyak,
huwag kayong magalit kung may mga tao na i-content kayo, mag-react sa inyo. Kasi bakit? Nauuna kayong mag-content eh. Alam nyo, sa totoo lang, may kasabihan naman tayo eh. Walang manlait kung hindi ka nanlait. Kung tignan nyo ba naman lahat ng content niya, puro panlalait. Tapos pag siya ang nilait, sabihin, mali. Minaliit siya, binastos siya. Saan yung justice nun? Dapat nga ngungo ka, mag-behave ka. Bakit? Kapag ikaw nilait, masakit. Diba? Kapag ikaw nilait, masakit. Kasi bakit? Ngungo ka eh. Pero sa kanya siguro, tanggap na niya yan, mga kababayan. Tanggap niya yung pagiging ngungo. Bakit? Kasi, sanay na siya dyan eh. Tapos yung jowaers niya, makapagsabing si Mima bayaran. Akala mo sa jowa mo ngungo, hindi bayad. Diyos ko naman. Tigil-tigilan nyo nga ako. Ikaw, tanungin kita. Kung ako politician, kukuha ako ng vlogger ngongo. Diba? So, paano maintindihan niya ng mga supporter ko? Sige nga. Paano maintindihan ng mga supporter? Halimbawa, ako politician, may issue sa akin na nagnakaw ako or corrupt ako. Paano ako ipagtanggol niyan? Ayan si Heng Garcia. Mamahay na tao yan. Hindi yan kurapot. Hindi yan nagnakaw. Paano maintindihan yun? Diba? At kung ako naman ngungo, diba? Do you think hindi ako magpapabayad? Kakapagod kaya magsalita. Ang hirap kaya mag-explain. Tapos, imbes na makinig sa'yo lahat, ang mga nanonood sa'yo kasi ipinagtanggol mo yung politician, pagtatawanan ka sa comment section. Imbes na makinig sa'yo yung mga tao at sabihin, oo nga, totoo, sige, hindi hurap. Yung nagtanggol sa kanyang hungo, pagtatawanan. Tatawa yung mga nakikinig. Bakit? Kasi instead na makinig doon sa sinasabi, hindi na sila nakikinig, tawa sila ng tawa. So, paano maniwalaan ngayon yung politician na pinagtanggol mo na hindi siya manganakaw, hindi siya hurap? Ang nag-explain, hindi na maintindihan. Diba? Paano pakinggan yung vlogger na nagtanggol sa isang politician na hindi daw siya kurap, kung ang nag-explain, mahirap intindihin. Diba? Ganun yun. Oo. Kahit nga mana, makinig, hindi maintindihan ng mana. Imbis na makinig yung mana, matatawa. Tatawa yung bata. Paano kung English pa? Paano kung English? Good morning everyone. My name is Gil Garcia and I am a vlogger of PMPM. Bongbong Marcos. Bongbong Romualdez Marcos Jr. Daig mo pa Chinese. Diba? Ma'am Cathy Journey, maraming salamat po sa iyong super chat. Thank you so much po. Diba? Alam niyo, sa totoo lang, itong mga vlogger na niniis, kung hindi kalbo, ngungo. Kung hindi ngungo, abnormal. Abnormal, bobo. Minsan hindi naliligo. Diba? Kaya wag kayong ganyan. Sa sunod, ingat-ingat. Kasi ang lakas-lakas manglait. Tapos pag nabalikan na malait, galit na galit, gustong manahat. Yeah?